Pagsapit ng hating gabi ng December 3, 2024 dito sa Pilipinas, nagulat ang buong mundo sa nangyari sa bansang South Korea nang magdeklara ng emergency martial law ang kanilang pangulo doon na si Yoon Suk Yeol. Nagkalat agad ang mga military sa bawat sulok sa bansang South Korea. Mga malalakihang tangke ng kanilang sundalo ay nagsilabasan na para isagawa na agad ang martial law doon sa South Korea. Pati mga helicopter naglilipara na rin. Nagkagulo at nagkainitan ang mga sundalo laban sa mga sibilyan sa bansang South Korea. Sa hindi pa nakakalam kung ano ba itong martial law, ang martial law sa Tagalog ay batas militar. Ito ay idinideklara sa isang leader sa isang bansa bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces para gamitin ito sa panahon ng krisis, protektahan ang mga nasasakupan nito, pati na rin ang gobyerno ng isang bansa laban sa mga banta ng mga terorista at mga kalaban, at isinususpindi ang mga prosesong legal ng sibilyan at mga kalayaang sibil. Dito sa ating bansa ay nakaranas din tayo ng martial law sa panahong 1972 hanggang 1981 sa pamumuno noon ni Ferdinand Marcos, ang ama ni Bongbong Marcos. Nagkagulo, may namatay, may mga nasaktan sa martial law noon sa Pilipinas. Pero dito naman sa martial law ng South Korea, nagulat ang lahat, pati na ang buong mundo sa nangyari. Kung bakit ba nagdeklara ng batas militar ang presidente ng South Korea na si Yoon Suk Yeol. Anong kadahilanan at bakit binawi niya agad ito? Sabi pa ng presidente ng South Korea na si Yoon Suk Yeol kung bakit ba siya nagdeklara ng batas militar sa bansang South Korea. Dahil daw pinoprotektahan niya ang kanilang bansa laban sa mga banta ng kalaban. Ito ay ang North Korea, ang North Korean Communist Forces at ang Anti-State Forces pro-North Korean. Kontrolado daw umano ng oposisyon ang parliament at nakikisimpatya sa bansang North Korea para mapunta daw umano sa krisis ang kanilang bansa. Agad din naman binawi ni Yoon Suk Yeol ang batas militar, pero dahil dito ay sumiklab ang tensyon at rally para patalsikin ang kanilang pangulo. Dahil sa pagdeklara nito ng invalid martial law sa kanilang bansa, marami ang napirwisyo at nasaktan sa kaguluhan. Ang update sa ngayon sa South Korea, iniluluto na ang impeachment laban sa kanilang pangulo na si Yoon Suk Yeol upang patalsikin sa pwesto. Hanggang ngayon ay marami pa rin ang nagrarally sa labas, mga tao na galit dahil sa mapait na naidulot ng emergency martial law sa bansang South Korea. Kayo, anong masasabi nyo tungkol sa pagdeklara ng presidente ng South Korea na si Yoon Suk Yeol ng emergency martial law doon